instead na noodles, toge ang inilagay. Ngayon, nilagyan nila ng paasim. Ang paasim ay kalamyas. Kasi nga, medyo mahirap sa kalamansi noon, kaya naisip nila kalamyas sa ilagay. Umugma naman siya at hinahanap ng tao laging yon pasit istasyon na may kalamyas. Yung lola ko, doon sila naglalako sa may release ng train. Kaya naging pansit istasyon. Itong luglugan namin ito yung nagsimula pa bago mag-gera. Kaya pati yung sinasabi na pansit istasyon, yun luglug din yun na itinitinda doon sa istasyon ng train. Kaya naging bukang bibig na nila, pansit istasyon kasi doon inilalako yan. Kasi noon parang nagkaroon ng kakulangan sa noodles. Kaya nag-isip sila kung ano yung magiging alternative ng noodles. Naisip nila, toge ang ipalit. So yun ang inilalako doon. Hanggang sa hinahanap na ng tao yung pansit na iyon na toge. Kaya tinawag na tuloy na pansit istasyon kasi doon lang mabibili. Ako si Johnny Bobadilla ng Biwas, Tansa, Cavite. Kami nagsimula 1934 pa. Panahon pa ng mga lola ko. Tapos sumunod yung nanay ko at ako pangatlong henerasyon na ako. At ako nga nagpapasalamat at dahil sa ganung katagal tinatangkilik pa rin kami hanggang ngayon. Sa abot kaya ng lahat, kaya ako hindi ko na tinaasan ng presyo ng aming luglugan para maabot ng kahit na sino. Kasi nga naman, naiba siya kasi may lutong siya crunchy Tapos gulay pa nga naman, so healthy Parang kasi nung araw, mga matatanda, may hilig sa gulay. So nagustuhan nila yun, kaya hinanap-hanap lagi. Yung may toge nga naman, sabi yung toge ikaw, pansit na toge. Kita nyo rito, nakita nyo lagi yung pagka bumibili sila, laging gusto nila may halong toge. O yun, hinahanap na nila talaga yung toge. Kasi nga naman, malutong siya, tapos gulay. Meron din kaming yung kesong puti na tawag dito kesilyo na kami na rin ang gumagawa. Tinernoan namin ng tinapay, ng rasyon para at least ang tao hindi na aalis pa. Pag bumili ng luglog, isang pares na yon. May kesilyo na, may rasyon. Meron kaming kung tawagin sariwa. Yung sariwa ay yung matabang noodles yon. Kaya tinawag na sariwa kasi hindi na yun binababad pa sa tubig. Ilulublob lang sa tubig na mainit, yun na, okay na yun. Kaya nga tinawag na pansit luglog kasi iniluluglog sa tubig na mainit. Kaya yun, ang tawag dito ng pansit na yun pansit luglog.
Sa totoo lang, itong hanap buhay nito, ito ang pinagpaaral sa amin. 7 kami magkakapatid, naitaguyod kami ng magulang namin dahil lang dito sa luglog na to. Hindi na mahinangad na magulang ko na itong luglog mag-expand, yung dumami yung mga ano. Basta sa kanya, nasiya na siya. Naitaguyod niya yung 7 anak niya, napag-aral niya, napagtapos niya. Okay na sa kanya yun. Hanggang sa siya nga nawala na, wala nang kumuha sa mga kapatid ko kasi nga puro mga titulado na, yung iba naman nasa nag-migrate na sa ano. Ako naman na nandito. So napagkasunduan nga na ituloy ko na lang yun, no, yung pansit luglog. Sa amin, malaki ang nayan sa akin to, naitulong sa akin ng pansit luglog na to. Kahit na hindi ka nga namamasukan. Kasi galing ako sa bangko. Noong masimulaan ko to, sabi ko nga sa sarili ko, mas maganda pa pala sana kung ito na lang ginawa kong hanap buhay noon. Kasi sarili ko pa. Kahit papaano, nandito ka, kalating araw lang, nakatulong na malaki. Ako'y kontento na ako. Mahirap na masasarap sa pakiramdam. Kahit na mahirap ang trabaho at nakita mo namang ikaw kumikita at nakakatulong ka rin sa iba. Kasi nga, abot kaya sa halagang 30 pesos, kahit na 3 kayo kumain, pamilya, makakain na kayo nun O, nakakatulong na ako. At the same time, natutulungan din nila ako. Mahirap siya, talagang mahirap. Yung mag-prepare ka niyan, yung pansit, lahat kasi yan mabusisi yan. Magmula sa pinakamalit na paggagayat ng kalamansi hanggang sa pagluluto ng palabok, yung sauce. Napakatrabaho. Kaya lang nga, masarap sa pakiramdam kasi hindi naman ikaw natitirahan. Awa ng Panginoon Diyos, laging ubos naman yung aming paninda. Okay na sa akin yun. Sisiyahan ako doon. Oo. Yung nga, minsan naisip ko nga, malaking tulong din yung social media ngayon. Parang dumoble pa yung aking nagkaroon ng dagdag na bumibili sa akin. Kaya salamat ka sa mga tulong ninyo. Ako naman may edad na. Hindi ko na kailangang tumanyag pa. Tama na yun, tama na yung ganyan. Kumikita ka ako kahit papaano, nakakatulong din ako. Una sa lahat, ako'y nagpapasalamat sa lahat ng mga suki ko, sa mga customer at sa mga bagong customer na nagpupunta sa akin. At kahit papaano, may mga feedback namang ako natatanggap na nasasarapan pa rin sila hanggang ngayon at tinatangkilik ang aking luglog.
Salamat. At dito, kung gusto ninyong mag-order, gusto niyo akong puntahan, nandito lang ako sa bukana ako ng Biwas, Tansa, Cavite. Pagpasok niyo pa lang ng Biwas, sa may kaliwang bahagi kami, at yun, hanapin niyo lang yung kay Kuya Johnny, kay Nana Heling. Kasi ito, Nana Heling ang pangalan nito eh. Nanay ko, kasi ang nag-ano nito sa akin. Kami bukas alas 2:30, 2:30, pwede na kaming puntahan dito 2:30. Pero actually 3 o'clock ang talagang ano namin. Pero 2:30 pwede na kaming pasyalan. O madaling araw 'yon hanggang 10 o'clock. Ayun. Kaya medyo mahaba-habang oras 'yon para makapagbigay pa kami ng serbisyo.